Welcome to my YouTube channel. Magandang buhay mga mag-aaral. Narito tayong muli para sa ating panibagong aralin. Handa ka na bang matuto sa ating panibagong aralin? Kung gayon, samahan mo akong talakayin ang ating panibagong aralin. At sa araw na ito, natin ang mga katangian ng isang mabisang strategiya natin. Ano ang strategiya sa pagtuturo? Ito ay paraan o hakbang ng guro upang maiparating ang aralin. Ito ay tumutukoy sa sistematikong pagpaplano ng pagtuturo. Ito din ay layuning mapaunlad ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Narito ang mga katangian ng isang mabisang pagtuturo. Una, nakatuon sa mag-aaral or learner-centered. Dito, isinasaalang-alang ang pangangailangan, interest, at kakayahan ng mga mag-aaral. Binibigyang layon din ang mga mag-aaral na maging aktibo sa kanilang pagkatuto. Sa halip na ang guro lamang ang nagsasalita at nagpapaliwanag, binibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na makilaho, mag-isip, at magsalita. Ang sentro ng pagkatuto ay ang mag-aaral. Ang kanilang karanasan, tanong, at kaalaman. Pangalawa, malinaw ang layunin. Ito ay tumutukoy sa tiyak na mga layunin ng aralin. Tumutugma ang strategiya sa mga layuning nais makamit. Ang strategiya ay magiging epektibo lamang kung ito ay tumutugma sa layon ng aralin. Kung alam ng guro at ang mga mag-aaral kung ano ang gustong matutuhan ng isang aralin, mas magiging organisado ang takbo ng pagkatuto. Halimbawa, kung ang layunin ay matutong gumawa ng sanaysay, dapat ang mga gawain ay patungo roon. Pangatlo, interaktibo at kolaboratibo. Hinihikayat ang palitan ng ideya, pagtatanungan, at pagtutulungan ng mga mag-aaral. Nagkakaroon ng malayang talakayan at sama-samang pagkatuto. Hindi lamang iisa ang pinagmumula ng kaalaman. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kaklase, gaya ng group work, debate, o peer teaching, natututo ang mga mag-aaral mula sa isa't isa. Ang aktibong interaksyon ay nagpapalalim ng pagkatuto at pagpapaunlad ng mga kasanayang panlipunan. Pang-apat, nagpapalalim ng pag-unawa. Hindi lamang pagmememorya, kundi pagbibigay diin sa masusing pagpapaliwanag, pagbibigay opinyon at aplikasyon ng natutuhan. Hindi sapat ang pag-alala ng impormasyon. Dapat naiintindihan ito ng mga mag-aaral at alam nila kung paano ito gamitin sa tunay na buhay. Panglima, makabuluhan at may kaugnayan sa tunay na buhay. Inuugnay ang aralin sa pang-araw-araw na karanasan ng mga mag-aaral. Nakikita nila ang kabuluhan ng kanilang natutuhan sa labas ng silid-aralan. Halimbawa, imbes na ipasa sa ulo ang mga bahagi ng panitikan, maaaring pag-usapan kung paano ito sumasalamin sa kultura o karanasan ng isang tao. At iyon naman po ang 5 katangian ng isang mabisang strategiya sa pagtuturo. Para sa karagdagang impormasyon,
I-click lamang ang PDF na nasa comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Paalam!